Grabe to, nagkalaglagan na sa Palacio, Escudero at Lacson. Pumalag na, walang kawala, Claire at Soto. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Si Claire. Ayun. Si Yusuf. Bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratales. Ayan, syempre supportahan natin yan si Sir Badong. Ipagpatuloy natin. Claire ay Claire Castro. Binara po ni Chis Escudero. Ayun. Yan. Huh? Pag-uusapan Nagtutuloy-tuloy ngayon si ito po Chis, si Tito Soto ay balak pong mambudol. No? Ay, naku, Nabudol Tito na po Sen, tayo bakit? ng 20 pesos na bigas ni BBM. Balak pa rin po tayong budulin ito ni Tito Soto. No? Ayun po, nangangako na naman si Tito Soto na pwede posible ang 20 pesos na bigas. Grabe talaga tong wala na sa hulog. Galit po. Posible? Kasi kung posible ngayon yung 20 pesos na bigas, dapat ginawa na eh. Tito Sen, ako yung ko talaga magsalita eh, no? Kasi talaga ako, idol ko to eh, si Tito Sen. Isa talaga ako sa lumaban na ipaglaban ang pangalan ng TVJ at mapunta sa kanila dahil sila yung may karapatan. Yung Itbulaga pala pangalan ng TVJ tuloy. Yung pangalan ng Itbulaga. No, ako talaga nang hinayang kay Tito Sen. No, gustong-gusto ko pa naman si Tito Sen, no. Gusto ko siya bilang TVJ, di ba? As in, syempre nung bata pa ako, talagang sinusubaybayan ko talaga yan, TVJ. Oh, kaso nga lang, di ba? Ngayon, kung nagkakaganyan na nagkakaroon ng issue si Tito Sen sa pagtakbo niya ngayon sa politika, o eh sabihin niyo no, mga tunoy, okay to niya si BT, di makapagsalita kay Tito Sen, no? Hindi kasi, di ba? Parang napaka ano naman, syempre isa ako sa nakipaglaban para sa kanila. Di ba? Tapos magsasalita ako. Kumbaga ang inaano ko lang, gusto ko lang kumbaga si Tito Sen na parang bakit? Parang yun ang nagiging tanong ko sa kanya. Bakit kaya Tito Sen? Anong naging dahilan? Di ba? Parang gusto kong malaman. Di ba? Po, no, Tito Sen, baka akala mo. May lumabas kasi na survey, yung mangangako daw na mapapababa ng presyo ng bigas. Yan daw po ang iboboto ng tao. Oh, yun yan. Yun. Kung sino yung mangangako. Baka mamaya lahat sila mangako na bababa yung bigas. Kasi talagang kung kaya nilang ibaba yung bigas ngayon, di ba? Kung kaya nila yan, dapat ngayon palang ginawa na nila. Di ba? Pero sinasabi nung iba, bumababa na daw, kahit pa paano. Di mas maganda. Di ba? Pero yung 20 pesos, medyo wala pa talagang makakagawa eh. Parang napaka-imposible. Baka mamaya yung 20 pesos na bigas na yon kahit aso hindi makain. Sabi, no? Sasabihin ng lahat. Okay. Sinagot ni Queso Escudero, ito pong pagmamarunong nito ni Yusek Attorney Claire Castro. Alam niyo po, ilang araw pa lang po si Claire Castro, no? Pero nakita niyo po, ito po ang sinabi ni Claire. Tandaan niyo si Claire po, unofficially ay spokesperson ni BBM. So, ibig sabihin po, etong mga sinasabi ni Claire, ipinagpapalagay ng lahat. No? Nagpapalagay ng lahat na si Claire po ay isang, ang lahat ng sinasabi niya dapat ay galing kay BBM. Di ba? Okay, ito po. Ang problema, masyadong marunong. Mas magaling pa sa kanyang... Tsaka ito kasi si Castro, di ba, na-appoint ng ganyan. Siyempre, parang unawa na natin yan. Dahil siyempre, nadjadyan yung papasikat, di ba? Siyempre, bago pa lang ako, kailangan ipakita ko na talagang matindi ako, ganito, ganyan. Di ba? Talagang kinuha nila yan, no? Kasi nakikita ko to sa video, talagang sinasabi ng iba, no? Parang may tapang, may buo ang loob. Di ba? May mga inaano-ano siya. Para siyempre, unawa natin yan na parang nagiging siya, di ba? Diyan, pasikat ako ng konti. Siyempre, kailangan niya sa trabaho. Kailangan natin kumilos, kailangan natin gumalaw, kailangan natin magsalita, kailangan natin tumira ng tumira. Di ba? Parang ganyan. Hindi naman sila nag-uusap ni BBM. Hindi ko alam kung saan kinukuha ni Claire yung iba niya. Sinabi ba sa'yo ni BBM na si Duterte ay Moscorap? Moscorap pala si Duterte noong 2017, ha? Moscorap si Duterte noong 2017. Ayon kay Claire.
Ay, nako Grabe ka naman, Castro, no? Basta Castro. No? Most corrupt. No? Most corrupt talaga lang, Kasi ang alam ko, no? Ang most corrupt, kung most corrupt si PRRD nung mga panahon na yon, di dapat lahat kami tigok na. Ang dami nang naging biktima talaga ng pandemic na yan. Ang dami nang namatay sa gutom. Ang dami nang ganito, ganyan. Hindi lang sa pandemic, di ba? Kasi ang binibilang nila, yung mga namatay sa pandemic, talaga namang ganun, syempre mga nagkasakit. No, talagang hindi na kinaya yung dating ng pandemic. Pero isa lang po masasabi namin sa inyo, Ma'am Castro. Wala pong namatay sa gutom. Hindi pinabayaan ni PRRD lahat ng mga Pilipino nung panahon ng pandemic. Di ba? Kaya nauunawaan ko naman, kaya ka nagkakaganyan. Syempre, sinasabi ko nga kanina, syempre, konting palakas. Di ba? Kailangan magpasika tayo ng konti. Ganyan yan eh. Di ba? Pero hindi namin matatanggap yung sinasabi mo kung may sinabi ka mang ganon na si PRRD ay ganon. Di ba? Na mga kurap-kurap, Mariosep. Sa lahat naman ng kurap na politiko, bakit si PRRD yung minamahal ng mga tao? Bakit si PRRD yung gustong pabalikin bilang presidente? Kurap kasi, no? Parang ginawa mo namang, ang tanga nyo naman, mga Pilipino. Di ba? Ginaganyan si PRRD, pinababalik nyo pa, minamahal nyo pa. Kurap yan. Di ba? Parang ang ibig sabihin, gusto ng mga tao, yung taong kurap. Hindi na baling ganun na lang. Yung taong sinasabi nyong kurap, nasa salita lang naman. Hindi na baling yun ang gustuhin namin. Kaysa sa mga taong gumagawa talaga. No, yung ayaw masabihan ng ganun, pero ginagawa talaga. Wala naman tayong binabanggit, no? Hindi ko alam kung sino sa kanila dyan. No, kung sino-sino. Basta yun na yun. Bakit? Bakit? Kung alam yan ng amo mo, Claire, kasi spokes ka supposedly. Bakit nakipag-alyansa pa rin siya sa mga Duterte? Oo. Binubolan yung mga tao Yun ang sinasabi ko. Kung talagang korap ang mga Duterte, dapat hindi na nila kukulitin si Sara Duterte para tumakbong vice president sa kanila. Siyempre isipin yan, bakit natin kukulitin yan? Bakit natin kukunin si Sara Duterte? Korap yan. Magnanakaw yan. Masisira pangalan natin dyan. Diba? Bakit nyo kinuha? Yun ang tanong, Ma'am Claire Castro. Diba? Yun ang gusto kong sagutin mo. Bakit nila kinuha si Sara Duterte para maging vice president, no, ng Uniteam? Kung alam naman nyo na kurap ang mga Duterte at kurap si PRRD. Diba? So, paano na naman kami maniniwala sa sinasabi mo? Okay lang sana kung hindi nila kinuha si VP Sara bilang vice president. Diba? Hindi sana pwede kaming maniwala sa sinasabi mo. Pwede sana. Kaso, no? Bakit nila kinuha? Para saan? Alam naman nila na masisira ang pangalan nila kung sakasakaling merong ganong klaseng issue ang mga Duterte. Diba? Dapat ikaw pag kumakandidato ka, dapat mabango ang pangalan mo, iniingatan mo yung image mo. Bakit kukuha ka ng taong sira na ang image? Ibig sabihin nun, hindi totoo lahat ng mga sinasabi sa mga Duterte na korap sila. Kasi nilapitan sila Nilapitan si Sara Duterte. Kinuha. Diba kinumbinse, kinulit, pinuntahan, dinayo pa. Diba yung effort na ibinigay nila para makuha nila si Sara Duterte is talagang nakita naman, no? Diba? Bakit ka mag-e-effort sa taong alam mo namang korap? Dapat hindi ka na nag-effort. Di ba? Kung sasabihin mo hindi niya alam yan noon, puta, di wala talaga nakakaalam. Si Claire lang nakakaalam. Ako rin, hindi ko alam na Moscora pala si Digong. Kung di ko alam okay, eto pa po ang sinabi ni Claire na nagpanting ang tenga. Bakit po nagpanting ang tenga ni Chris Escudero? Hindi dahil siya ay matuwid. Kung hindi dahil siya po ay siya po ay nasasapawan sa kasipsipan nito ni Claire. Sipsip na nga si Quezon. Sisipsipan mo pa, masipsip ka pa pala. Ay talagang mag-iinit sa iyo si Quezon Escudero. Nagkasapawan. Okay, ito po ang sinabi ni Parang Claire. nagkasapawan ng sipsipan. Siguro kung majority ang gusto na umpisahan ng impeachment trial, mas maganda sila na ang makipag-ugnayan sa Pangulo. Sila ang sumulat. Sila ang mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President. Hindi, no? Yan ba, Claire, galing yan sa Pangulo ng Pilipinas? Yung mga sinasabi mo na yan?
Yan ba may basbas ni Pangulo ni BBM? Pag sinabi mo, pag sinabi mo na pwede nang ang mag-request na lang yung mga senador, galing ba kay BBM yan? Hindi namin sigurado eh. Di ba? Ito po ang sagot ni Quezon Escudero. Patawarin na lang natin siya. Bago lang siya at baka excited pa. Excited ka pala, Claire. Excited, oh. Patawarin ka pala, Claire. Ibig sabihin, kasalanan, may kasalanan ka. Madalas Sila magkakasama, sila nagbabanggaan eh, no? nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo. Napuputokan kasi dito si Escudero eh. Si Chis ang nadadali kasi nga naman siya yung parang may ano sa impeachment eh, 'di ba? Parang sa kanya manggagaling yung ano na yan, magiging desisyon parang ganyan. Kaso nga lang, sinusunod ni Chis ang saligang batas. Doon nga lang may punto na tama si Chis. No, dapat sundin ang batas. 'Di ba? Ano mang sinasabi niya sa mikropono, yan ay galing sa Pangulo. Pinaalalahanan ka, Claire. Huwag mo kasing tatabunan si Quezon. Kaya ka binabanatan. Pareho kayong sip-sip. Masikat si Claire ngayong mga araw na to. Mas magaling umatake, direkta eh. Ano mang sinasabi niya sa mikropono ay galing sa Pangulo. Naduda ko, ang sinabi niyang kabilang na yaon ay galing mismo sa Pangulo. Pinagdududahan ka. Ang pinakasip-sip ngayon sa cabinet official, pinagdududahan ng isa pang sip-sip. Nagkasipsipan na. Sip-sip naman. Duda. Walang tiwala. Claire for President. Correct. Claire for President na. Yung mga bilib na bilib kay Claire. Panawagan nyo na, Claire. Baka mamaya tumakbong presidente yan. Baka mamaya yun yung maging pambato nila sa 2028. Kasi ang alam ko wala silang pambato sa 2028. Diba? Sino yung pambato nila? Si Tambi. Baka mamaya pinapahinog nila yan, no? Tapos yan ang gawin nila, oh. Parang sinasabi nila, parang ang image, parang ang tapang nito, parang si BP Sara. Ako kay BP Sara ako, talagang literal yung tapang talaga ni BP Sara. Maniniwala ako diyan kung marunong manapak na sheriff yan. For President. Sana maganda yung katapat ni BP Sara. Alam mo, Claire, na puna namin yan eh. Ito nagsasalita ka ng kuro-kuro mo. Biruin mo, sabihin mo yung OSG. Sinabihan niya si Minardo Guevara. Opinion lang daw ni Minardo Guevara. Yung sinabi niya na dapat yung ICC na ang magbigay ng ebidensya. ICC kayo ng ICC? Wala na ICC. Castro. Claire. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam na yun ang hindi mo ba alam na abogado ng pamahalaan si Minardo Guevara? Kung hindi mo yan alam, wala ka talagang alam. Sabi ni Lito. Pambansang atakdog, yung mga atak niya naman. Inaatake niya yung Duterte, si Duterte. Para kasi tingin ko, no, humahanap sila ng mga tao na pwedeng itapat sa mga Duterte. Kaya nila kinuha din to eh. Diba? Parang meron silang panabay. Parang ganun. Kumbaga, palasubasan tayo, palasubasan. Parang ganyan. Sa bagong-bagong balita na naganap noong 2017. Okay. Kasi alam naman natin yung mga kaha dito sa sa admin parang hindi naman hindi naman ganun katindi. 'Di ba? Pag talagang inatake sila ng mga Duterte talagang natataraugan sila. Di ba? Kaya talagang humahanap sila ng mga attack dog na pwede nilang ipang harap sa mga Duterte. Tuwan-tuwa yung mga fans ni Claire. Hindi. Tama yan. Kung bilib na bilib kayo kay Claire, si Claire na ipantapat nyo kay BP Sara sa 2020. Parang maganda, di ba? Okay, ito po. Punta na po tayo sa susunod na balita. Ito pong dating Senate President na si Tito Soto. Binara din ng kanyang ka-teammate na si Ping Lacson. Ayun. Ping. Ba? Okay. Nagulat po ako kay Tito Soto. Akala ko naman Tito Soto, masyado na kasi, pang ilang ka ba lagi kang pangalawa, pangatlo. Sa pinakamataas na hindi nakakalo sa Sarpi. Kaya hindi ako naniniwala sa Sarpi. Si Tito Soto mismo hindi naniniwala sa Sarpi. Bakit? Kinakailangan niya pa mambudol eh. Alam ni Tito Soto na gutom ang mga Pilipino. Alam niya na gusto ng mga Pilipino yung 20 pesos na bigas. Akalain niyo ipinangako ni Tito Soto ngayon? Ito po ang sinabi ni ni Tito Soto. Mahirap the goal of bringing down the price of rice to 20 pesos per kilogram is still achievable. Yan po ang sinabi ni Tito Soto. Pwede pa raw pong maisakatuparan yung pong 20 pesos na bigas kung
kung ito po, malaki ang posibilidad na pwede doon sa proposal namin. Yun pala, may proposal pala si Tito Sen. Gusto talaga niyang no? Kung masusunod... Ibig sabihin, parang hinihintay pa natin si Tito Sen, no, na manalo bago magkaroon ng proposal na ganun, na bumaba ang bigas ng 20 pesos. Diba? Kung tutuusin, kaya naman nilang gawin yan kung kakayanin nila ngayon. 'Di ba? Kaya naman 'yan, pero marami silang dahilan na sinasabi. Kaya hindi nila kayang gawing 20 pesos ang bigas. Ganyan, hindi namin kaya, ganito, hindi pwede, hindi sapat. Ganyan. Oh. So, kailangan may manalo pang ganyan si Tito Sen, kailangan ganoon para may ibigay na proposal na ganyan-ganyan na bumaba yung presyo ng bigas ng 20. Diba? Pero tingin ko, sila nga hindi nila nagawa, parang medyo Tito Sen, parang medyo malabo yan eh. Yung proposal namin, ito po ay sinabi niya sa Samay San Jose del Monte, Bulacan. 20 pesos per kilogram is still available. Ano ba yung proposal nito ni Tito Soto? Na 50% ng output ng mga magsasaka bibilhin mo sa presyo. Yung gobyerno ang bibili. Tignan nyo na, sinortcut na. No? Sinortcut na ni Tito Soto. Alam po niya, nanalo po by landslide si BBM dahil po sa pangako na 20 pesos na bigas. Ngayon, alam din ng mga tao na nabudol tayo ni BBM sa pangangako ng 20 pesos na bigas. Wala pong basehan yung 20 pesos na bigas. Wala na. Yung 20 pesos kasing bigas na yan, no? Yung 20 pesos na yan, hindi na inaasahan ng mga tao yan. No, wala na yan. Kumbaga, accepted na yan. Tinatanggap na ng mga tao yan na hindi na mangyayari yun. Oh. Kaya kahit anong pangako dyan sa 20 na yun, alam namin hindi magagawa yan. Kumbaga kinalimutan na namin yung mga ganyang klaseng pangako. Diba? Sana iba na lang, Tito Sen. Si Tito Sen naman talaga, bakit naman kasi nagkakaganyan ka? Mariosep naman. Napapakamot na lang tuloy ako sa iyo. Ngayon po, aminado na po ang lahat. Lahat po ng tauhan ni Marcos. Aminado po na hindi kayang ibaba ng 20 pesos ang bigas. Pero nabudol na tayo sa 20 pesos. Ang daming beses na tayo nabudol. Nabudol na tayo sa 1 million pa bahay. Nabudol na tayo sa itutuloy daw niya yung... Pero talaga, Tito Sen naman. Diyos ko naman. Bakit naman ganyan? Ay, naku. Ako tuloy nahihirapan eh. Di ba? Yung mga programa ni Tatay Digong, wala naman po na ituloy. Ngayon, Tito Soto, nabudol na kami sa... Pasensya na kayo mga katunay, no? Kung hindi ako masyado nagsasalita laban kay Tito Sen. Pero ako talaga, no? Ayoko talaga nung mga sinamahan niya. No? Ayoko, tutol talaga ako. Mas gusto ko pa nga naging independent na lang si Tito Sen eh. 'Di ba? Hindi na lang siya sumama sa mga ganyang mga alliance. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na, dapat si Tito Sen sa mga Duterte na lang sumama. Hindi ko naman sinasabing ganun. Pero Tito Sen, syempre, no, maraming umiidolo sa inyo bilang TVJ. Kahit pa paano gusto kong tulungan, gusto kong suportahan. Pero bakit? 'Di ba? Paano namin magagawa? Paano magagawa ng ilan, no, na maka-Duterte, no, ibig sabihin kasi niyan, maka-Marcos lang ang pwedeng bumoto sa iyo eh. Hindi boboto sa iyo yung mga maka-Duterte. 'Di ba? Sana naging balanse, sana inisip mo muna, Tito Sen. Kailangan kasi nyo makuha yung boto talaga na magkabilang panig. 'Di ba? Dapat talaga ganun. 'Di ba? Siguro kung ganun ang ginawa mo, Tito Sen, mas malakas yung pag-asa mo na manalo. Hindi mo naman na kailangan ng mga alyansa, hindi mo na kailangan na sumama sa iba. 'Di ba? Tito Sen ka na eh. Tito Soto ka na, may pinatunayan ka na, at isa pa TVJ ka. 'Di ba? Hindi mo na kailangan yung mga ganyan klaseng mga partido, lalong-lalo na yung partido mo is maraming issue. 'Di ba? Kaya nakakahinayang. Syempre paano ka iboboto ng mga taong maka-Duterte kahit may gusto sa iyo doon? Kasi ganito lang mga katunay, sinasample ko lang ha. 'Di ba? Halimbawa, may gusto sa iyo doon. Syempre magdadalawang isip, lalong-lalo na may impeachment si VP Sara. Kailangan lahat ng mga senador ng mga Duterte makapasok para malaki yung pag-asa na hindi ma-impeach si VP Sara, mas maipaglaban si VP Sara. Syempre kung iboboto ka, nasa ibang kaha ka eh. 'Di ba? Ganun. Hay nako. 20 pesos na bigas, mambubudol ka pa rin ngayon? Akala ko, yun nga po yun eh.
kung masusunod po yung proposal niya, paano matutupad yung Sana proposal nga niya? masunod, parang gano'n. Di ba? Paano matutupad yung proposal niya samantalang para nga po siya manalo? Paano matutupad yung proposal niya kung hindi siya mananalong senador? Ngayon, si Tito Soto, wala na po siyang pakialaman pa. Ang gusto niya, manalo siya at mag number 1 siya. Oh. Gusto niya siguro ipakita na mas popular pa siya kay hindi na, ayaw na niyang manalo lang eh. Si Tito Soto ayaw niyang manalo lang. Gusto niya maging number 1. Kaya binubudol niya yung tao. Kayo po, loko-loko na lang siguro maniniwala na pwede pang gawing 20 pesos ni Tito Soto ang bigas. Mahirap na eh. Mahirap talaga. Opo, uulitin ko po, loko-loko na lang kayo. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre, natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.